Basahin mo yung tanong. About law of demand and supply, paano tumatakbo yung franchise at yung centralized system? Alright. Law of supply and demand. Supply and demand talks about product and consumer. Pag mataas yung supply, mababa ang demand. Pag mataas ang demand, mababa ang supply. Now, pinag-usapan na naman natin ang consumer. Consumer is the buyer. Business merong seasonal or non-seasonal na business. Ang business natin is buy and sell. Ang franchise is the system. Para hindi mahirap unawain ang franchise is nagpaparami ng branches. Yun yung basic idea ng franchise. Nagpaparami ng branches. Pag mas marami yung branches mo, mas marami yung galamay mo, mas marami yung pakpak mo, mas marami yung connection mo, okay? Doon mag-e-effect yung system ng isang franchise. Okay? Pag hindi mo na branch out yung business mo, hindi mo na branch out yung product mo, hindi rin mag-e-effect yung system ng franchise. So the system will work doon sa franchise na yun kapag nakapag-expand ka doon sa product mo. Okay? Now, ano yung connection sa franchise doon sa supply and demand? Supply and demand is just only a principle sa business. Magkakaroon lang ng connection itong dalawa kapag lalagyan ng sistema. Principle man lang yung supply and demand. So in total, wala talaga siyang kinalaman doon sa magpa-franchise ka ba o hindi. Kasi kahit hindi ka magpa-franchise, sa direct selling, there is supply and demand. Gets nyo? Merong supply and demand, even in direct selling. Pero, ang centralized system, labas naman yan siya. Okay? Labas naman yan siya doon sa sistema natin. Because ang centralized system is our support strategy para mas mabilis nating mapapatakbo at mapapagaan natin yung takbo ng franchise system. So, meron tayong after-sales support system. Supply, demand, principle ito ng negosyo, tatakbo lang ang isang franchise dito kung papasok na yung sistema. Kung walang sistema, walang franchise. Sistema ng leverage. Pero kung walang sistema ng leverage, walang franchise. Direct selling lang siya. But then again, itong supply and demand, principle ito ng business. So, sa lahat, makikita mo to. Lahat nakakagamit ng principle na yan. Walang limitasyon yung principle na yan. But then again, kung gusto mong ma-relate siya sa franchise, kailangan meron kang sistema ng leverage. So, meron kang leverage system para tatakbo yung franchise. Tapos, the next question is, meron ka ng leverage system, may franchise ka na. Ano yung after sales? Doon papasok yung centralized strategy system natin. Okay? Kaya meron tayong, kumbaga, AI monitoring system. Hindi na tayo yung tipong mag-inventory yung computer na, yung website na. Meron tayong secretary, si system na. Yun yung after sales service natin. So, again, basic lang. Law of supply and demand is the principle of any kind of businesses. If you want to inline siya sa franchise, kailangan applyan mo ng law of leverage na sistema para magpaparami ng mga branches, wings, okay, magpaparami ng galamay, okay, at magpapataas ng kakayanan o capacity sa business. Pag naging franchise na yan, kailangan mo ng mga strategies
para mas lalong lalaki yung business mo, and one of it na ino-offer sa lahat ng franchise is after sales. So ano yon? Kaya tayo ay nag-create ng centralized system, strategy, para hindi tayo mahirapan bilang isang negosyante sa inventory, pagdating sa pag may secretary, di ba? Monitoring, yun yung mahirap sa business. So may AI tayo, may operating system tayo, na siya yung mag-inventory, siya yung mag-secretary, siya yung mag-monitoring. So that is our after sales sa franchise system na ginawa natin doon sa leverage system para mas malalaro natin yung principle ng law of supply and demand. So ang goal dito, tataas yung demand para mapipilitang tumaas din yung supply. So nagsimula ka sa supply ng worth 5,000, 10,000. So ang dapat mong gawin, taasan mo yung demand. Kailangan yung demand aakyat siya doble to triple from that supply. Okay? So para tatakbo yung demand na yan, titingnan mo ngayon sino yung target market, consumer, yung buyer. Para mas mabilis, well, titingnan mo ulit kung ano ang dapat na magiging manpower para mapapabilis mo yung consumer or buyer. So, pag alam mo yung manpower mo, tataas yung buyer, consumer, tataas yung demand, babagsak yung supply. Sa pagbagsak ng supply, hindi siya problem. Every time babagsak ang supply, good problem. Ano yung bad problem? Pag bumagsak ang demand. Okay? Gets niyo? Pag bumagsak ang demand, bad problem. Pag bumagsak ang supply, good problem. Bakit? It's your opportunity na mag-add on ng maraming supply dahil kinukulang na sa market, dahil marami ng consumer, marami ng buyer. Okay. Dahil naging effective ang manpower. Gets na? Laro na? Okay na sa'yo? Okay na sa inyo? Yes. That's all. Kung hindi ka pa nakapag-like, share, comment, follow, and subscribe, please gawin mo na ngayon para updated ka sa upcoming video ng Super Auto. Let's go!